SSS members and pensioners, 2,000 pesos uplift assistance program. Fair nga ba ito o unfair? Yan ang ating tatalakayin sa episode na ito. Hello mga ka-vlogs! Welcome sa aking YouTube channel at welcome sa aking official Facebook page. Saan ka man nanonood, kumusta? Well, ito tatalakayin natin ang 2,000 piso na uplift assistance program na ngayon ay sisimulan ng ipamamahagi mga ka-vlogs. Well, matapos nga pong inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos noong July 16, 2026 ang patungkol sa pagbibigay ng uplift assistance program na 2,000 piso kung saan ito po ay nahati sa 3 grupo. Una ay para sa benepisyaryo ng DSWD pati walang gutom program. And pangalawa, mga pamilyang Pilipino na nasa mababang buwanang income na natukoy po ng PSA-CBMS survey na mahihirap na pamilyang Pilipino noong 2024. At ito nga, pang-3 na pangkat ay para sa ating mga miyembro ni SSS. Well, ang criteria po para po makasama ang ating mga SSS members dito sa 2,000 pesos uplift assistance program. Una, dapat miyembro ka na active employed. Ibig sabihin, manggagawa ka. Employed SSS members. Kaya nga po, hindi kasama dito yung ating mga voluntary or self-employed, pati mga pensionado. Kasi malinaw naman po ang unang batayan, employed SSS member. And then, karugtong yan, dapat po ang pangalan nyo ay kasama sa natukoy ni PSA sa isinagawang community-based monitoring system or CBMS noong taon 2024. Ibig sabihin, kasama din po kayo sa natukoy na nasa mababa ang buwanang income. Pangalawa na criteria, dapat ang monthly salary credit ay nasa 20,000 pesos pababa. So, ibig sabihin ng monthly salary credit, yan po ang buwanang kita, buwanang income ng employed SSS member. So, dapat 20,000 pesos pababa. Pangatlo na criteria, dapat po meron kayong nahulog na contribution kay SSS. At least isa lang, no? Isa na hulog mula taon 2025 hanggang 2026. Okay? So, pasok dito ang mga bagong SSS member. Kahit isang hulog lang, last 2025 to 2026, yan ang criteria. Pang-apat at panghuli na criteria, kailangan meron kang disbursement bank account. Well, ang disbursement bank account, yan po yung bangko niyo or ATM ninyo kung saan doon i-deposit ni SSS ang inyong monthly 2,000 pesos uplift assistance program. Kailangan ang disbursement bank account ay active, no, as of April 30, 2026. Okay, yan yung criteria. So balikan natin, no, hindi po kasama ang mga voluntary or self-employed SSS member. Pangalawa, hindi po kasali ang mga pensioners ni SSS. Ma-retire ka man, ma-survivor ka man, ma-disability ka man, nakalamsam ka man, hindi talaga kasama ang mga pensioners ni SSS. Alam nyo, marami ako mga nababasa na mga komento, nagpapadala ng mensahe sa akin sa ating official Facebook page Messenger. Tinatanong nila bakit hindi sila kasama. Well, sundan kasi natin yung criteria. Kung ano yung criteria, sila lang po yung makakasama. Well, in fact, nasa 1.5 million lang po ang kasama dito. Yun na nga yung punto natin, no? Ito ba ay fair or unfair? Patas nga ba ito? Well, sa ating sariling kuro-kuro, mga ka-vlogs, ito po ay unfair, no? Hindi ito patas. Kasi nga, una sa lahat, no? Dapat sinama na lahat, no? Kasama na lahat para walang maiiwan. Pangalawa, lahat naman tayo naghuhulog ng kontribusyon. Lahat naghirap sa kontribusyon. Pangatlo, ang atin pong mga pensionado, naghulog naman yan ng kontribusyon. Kaya nga nagka-pensyon, di ba? Tapos, hindi natin sigurado yung 1.5 million na bilang kung talaga bang
eligible yan, no? Kasi nga 2024 pa yung CBMS na kinandak ni PSA. Okay? Kaya nakakadismaya na hindi lahat napasama at marami po ang eligible naman pero hindi pa rin po nakasama, no? Sana yung ating mga group 1 na mga 4-piece beneficiaries pati walang gutom program beneficiaries, sana hindi na yan sinama kasi meron namang buwanan na ayuda ang ating mga 4-piece, di ba? Well, kahit one time lang yon na 2,000, sana binigay na lang yon sa ating mga SSS members, no? Para lahat po makakasama, no? Sa 2,000 piso na buwanang uplift assistance program from July to December 2026 kasi 6 months ito, a total of 12,000 pesos mga ka-vlog. So, sa tingin natin, sa kuro-kuro ko po, napaka-unfair din po ito, no? Sana hindi na lang namigay kung pipiliin man lang. Nang sa ganun, wala pong magtatampo, wala pong magsasabi na hindi patas, no? Dahil lahat tayo walang matatanggap, no? Kasi kawawa din po yung iba na kailangan naman talaga, no? Na alam naman natin na mababa din po ang buwan ng income pero hindi pa rin po kasama. Pati yung mga self-employed na mga kategorya ng pagmiyembro sa SSS, sana sinama din po yan. Kasi nga naghuhulog, di ba? Wala namang kaibahan doon sa manggagawa, employed, self-employed at pensioners. Lahat naman tayo naghuhulog, lahat tayo kumakain. So sana binigyan na lang po lahat. Kung kayo mga ka-vlogs, ano ba sa tingin nyo? Fair nga ba o unfair ang 2,000 piso na uplift assistance program? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Maraming salamat sa pagtutok. God bless. Happy weekend mga ka-vlogs.